Ayan, isa pong magandang araw po sa ating pong mga lahat mga kamarpi. Kumusta po kayo? Sana po ay nasa magandang kalagayan po tayong lahat. So, ngayong gabi po ay ayan, punta po tayo ng gawain, Bible study, cell group ng mga tatay. So, yun, salamat po. Kahit mahulan, tuloy pa rin po yung ating pong paghayo. So, samahan niyo po kami. Samahan niyo po kami sa hindi lang lahat ng mga tatay na dadalo sa araw na ito. Ayan, ingatan po tayo ng ating Diyos. Sa lahat po ng mga nanonood, yan, standby lang po kayo at sigurado po may matututunan po tayo sa salita po ng Panginoon na ibabahagi po ngayong gabi. Yan, tara po. Yan, maraming salamat po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe po dyan. Yan, pa-subscribe na po kayo. Yan, so ito, next na po tayo. Tara, samahan niyo po kami guys. Yan, maraming salamat po muli at tara, let's go. Ngayon ay tutuloy ho natin sundugan ang paboring awit ng ating Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Hallelujah! Kay mo Diyos ng Diyos na buhay. Magpapasalamat lang po dahil hindi ko po akalain na sa ganitong panahon na ito ay abot ko po. Dahil po ito po. Kaya ano po, napakabuti talaga po ngayon. Pero po, binigay sa akin ng Diyos na kalakasan niya. Pero po, 5 taon na po ako, 2 taon na po ako. Minil po ng gamot dahil 2 taon po ako ng maintenance. Pero ngayon po, sa tulong ng Panginoon Diyos sa akin, ito po ngayon, hindi na po ako minil ng gamot. Pero po yung binigay niya sa aking kalakasan. Kaya, nagpapasalamat po ako sa kanya. Dahil po, binigyan po niya ako ng panibagong buhay. Lang po, sa po ako. Salamat po sa buhay po ng Tatay Sino, ng Diyos. Ang tunay pong ako rin po, nakita ko po yan nung nakaratay po sa panig na karamdaman dahil po nakapanig po siya. Amen. Tunay pong nakita ko po kung gaano po yung pangatawan ni Tatay Simeon. Kala ko nga po ay di na po abot sa ganito pong edad si Tatay Simeon. Pero di po pumayag po ang Diyos. Amen. Mapalag po si Tatay Simeon doon sa 74, napakalakas po niya. Sa panahon po natin pag umabot ka ngayon ng 60, ay marami ka ng bonus sa Panginoon.
Parang po natin, kababata po yung namamatay. Tulad lang po nung bayaw ko, nag-drive lang pag-uwi ay namatay na po. Amen. Tunay po, kalilibing lang po kanina pong tangali, alas 10. Nag-drive po yun, na dumating, na mayroong naramdaman sa katawan, ayun po, wala man po 2 oras, ay binuwin po siya ng buhay. Amen. Kaya po yung sabi ko, wala po siyang sakit. Tunay po, sa buhay po natin, mas maganda po natin yung bagay na yung pong relasyon sa ating Panginoon. Hindi natin alam kung kailan po tayo kukunin ng Panginoon. Sa Simeo, siguro nung nagkasakit po siya, baka siguro sa isip niya ay uwi na po siya sa Panginoon. Pero hindi po pumayag ang Diyos sa buhay niya. Bakit? May plano po ang Diyos sa kanya pong buhay. Kapag sa edad niya pong ito ay nagagamit po siya ng Diyos kahit po sa pamagitan po ng pananalangin, ay nagagamit po ang kanyang buhay. Kaya po may plano po ang Diyos. Sigasig po na patuloy po dumadalo sa mga pagtitipon na mga gawain po ng ating Panginoon. Kaya kung wala na pong magpapatuto, ay sa susunod po, manda po kayo. Susunod po kung nag-MC, lahat po kayo itatayo. Tunay pong sa gabi pong ito, sabi nga po ng Matthew 4:4, hindi lang po daw sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa labi o sa bibig po ng Diyos. Amen. Sabi nga po, mahalaga po yung salita ng Diyos. Kung paano yung ating physical na pangatawan ay pinakakain po natin ng 3 beses, may kasama po pong bibingka. Amen. Tunay pong higit daw yung ating spiritual. Mas higit daw na kailangan yung pong salita ng Diyos. Kaya po sa gabing ito, alam ko naman po, yung nakanda na po ang inyong puso. Amen. Nakanda na po yung puso. Amen. Amen. Hawakan nyo, baka wala na po yan. Amen. Ngayon po ay makakarinig po tayo ng salita ng Diyos. Sabi din po na Roma 10:17, ang pananampalataya po daw ay nagbubuhat sa pakikinig ng salita ng Diyos. Totoo naman po yun, wala pong mangangaral, ay wala po tayong mapapakinggan. Kaya sa oras pong ito, ay patuloy ko na pong pinakikilala, hindi binibigay. Pinakikilala ko lang po ito. Baka pong magalit yung asawa kung pinamigay ito. Tunay pong tinatawag ko po ang lingkod na ginagamit ng ating Diyos sa buhay po ni Maring Jojo Palacio. Amen. Purihin po ang Panginoon. Minsan pa, sa ating pong lahat ay tayo po ay nagpapasalamat sa ating Diyos na buhay sapagkat meron pa po tayong buhay at kalakasan na dapat po nating ipagpasalamat sa ating pong Panginoon. Tama ho ba? At tayo po ay nagtitiwala sa ating Panginoon sapagkat sa buong araw na ating pong pagtatrabaho, kanya-kanya man tayo ng trabaho, ay nandoon po yung patnubay sa atin ng ating Panginoon. Amen. Kaya ang dapat gawin ho natin bilang mga nilalang niya ay tunay nga po na ibalik lagi sa kanya ang papuri at pasasalamat. Amen. Bago pa lang tayo bumaba sa ating tahanan upang gumawa ng mga trabaho natin, wag ho natin kalimutan, muna sa lahat ay ang tayo po ay manalangin, ipagkatiwala sa Diyos ang lahat po ng ating gagawin. Amen. Nang sa ganon, sa buong araw nating mga buhay, ay tiyak po tayo, nakakatiyak po tayo, nandun po yung patnubay ng Panginoon sa ating pong lahat. Amen. At salamat po sa Panginoon sa buhay ng bawat isa at tayo po ay tunay nga po na minsan pa binigyan ng pagkakataon ng ating Panginoon upang minsan pang pagbulayan ho natin at alalahanin ho natin yung mga pangako, salita ng Diyos na mula sa Biblia. Amen. Kayo ho ba'y nakahanda ng makinig? Amen. Amen. Sandali lang ho tayo. Huwag ho kayong antokin muna, matutulog. Alam ko po na bawat isa sa atin. Dahil medyo malamig ang panahon at medyo pagod yung katawan, di ba, napakasarap po na matulog. Amen. Bago tayo matulog ay ating po pagbulayan ang salita ng Diyos. Dito po sa mga awit. Excuse me po. 103. Ito po ay sulat ho ni Haring David. Isang lingkod ho ng Diyos ng unang sa lumang tipan. Mga awit, kung meron ho kayong Bible app sa mga cellphone ho ninyo, samahan po niyo ako. Dito po sa mga awit, 103, beginning verse 1. Amen. Sabi po rito sa verse 1, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa,
at lahat ng nasa akin magsipagpuri sa Kanya. Purihin mo sa tuwina ang banal na ngalan niya. Amen. Ulitin ko, sabi ho rito ni Haring David, si Yahweh o yung binabanggit ho rito, yung walang iba kundi ang ating Diyos. Amen. Ang Yahweh ho ay ito po ay salitang Hebreo. Kung ang katubas naman po ito sa salitang Grego ay Jehovah. Amen. Pero isa lang ho yun. Amen. Halimbawa, yung pangalan ko ay Santiago sa Tagalog, pero pag tinranslate ko natin sa English, ano yung magiging tawag? James. Tama ho ba? Pero isa lang. Amen. Ganun din ho. Dito sa salin ho nito, si Yahweh, dahil sa Hebrong lingwahe ho na itala ho ito. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa, at lahat ng nasa aki magsipagpuri sa Kanya. Purihin mo sa tuwina ang banal na ngalan niya. Amen. Doon na po tayo sa verse 1. Sabi ko rito ni Haring David, na inuutos niya sa kanyang kaluluwa. Ano ho? Ang napapurihan. Walang iba kundi ang ating Diyos o si Yahweh. Amen. Minsan ho kasi yung ating pong mga buhay, kapag nagiging abala ho tayo, minsan nakakalimutan ho natin na manalangin sa Diyos, ipagkatiwala sa Kanya. Tama ho ba? Amen. Lahat po tayo nakakaranas ng ganito. Dahil sa sobrang abala, nakakalimutan natin na magpasalamat sa ating Panginoon. Lalo tigit, pagod na pagod yung katawan ho natin. Di ba, minsan, ihiga na lang. Hindi alam, nakatulog na pala dahil sa sobrang pagod ho. Alam ko na lahat po tayo nakakaranas ng ganito. Dahil, una sa lahat, tayo pong mga katatayan ay tayo po yung talagang, di ba, batak sa trabaho. Sa labas, yung kananayan mo kasi sa pasintabi po sa mga nanay. Di ba, yung karaniwan ho, kasi karaniwan niya, yung tatay ho talaga, yung, di ba, breadwinner, di ba, naghahanap buhay dahil mahal ng tatay yung kanyang pamilya. Amen. Ayaw ho natin na magutom ang ating mga pamilya at gusto ho natin na sila po ay matugunan yung kanilang mga pangailangan batay sa ating pong mga kakayahan. Amen. Kaya inuutos dito ni Haring David na papurihan si Yahweh. Inuutos niya sa kanyang kaluluwa. Amen. Kasi kung minsan ho talaga, yung kaluluwa ho natin, ay talagang yan ay dumarating yung tamad na tamad. Amen. By the way, ang ating pong katawan ay binubuo ng tatlo. Yung ating espiritu, kaluluwa at yung ating pong laman. Ito yung laman ho natin. Yung nakikita po ninyong kapugian na yan, yan po ay mabubulok. Pagdating ng araw, yan po yung laman. Amen. Dito po sabi nga, papurihan daw. Sabi niya sa kanyang kaluluwa na papurihan nga ang Diyos na lumikha. Amen. At ang lahat ng nasa aki magsipagpuri sa Kanya. Ano ba yung ibinigay ng Diyos na kakayahan sa atin sa kasalukuyan? Meron ka bang talento? Meron ka bang yaman na pinagkatiwala sa iyong Panginoon? Sabi nga, papurihan daw natin sa pamagitan ng mga bagay, mga pagpapala na bigay sa atin ng Diyos. Kasi kung tutusin mo talaga, lahat po ng ating pong mga nakikita na yan ay mula sa Diyos. Mga pagpapala, mga sakyan, at anumang mga bagay na nasa atin, tandaan ho natin, yan ay mula sa Diyos. Tayo ho ay mga katiwala lang ng ating Diyos. Nangayon ho ba kayo? Amen. Lahat po tayo, mga katiwala lang ng ating pong Panginoon. Di ba? Sino rito yung pinanganak na meron ng timanong dalang sasakyan? Di ba? Sino rito yung pinanganak na meron ng timanong pera na dala-dala? Di ba? Hubad tayo na isinilang. Sabi nung ng Biblia, at pagdating ng araw, ay hubad din ho tayong babalik sa ating Panginoon. Gaano man tayo kayaman dito sa lupa?
milyonaryo man tayo, bilyonaryo, wala ho tayong madadala pagdating ng araw na kapag tayo po ay namatay na. Wala ho. Lahat ho yan ay maiiwan lang dito sa lupa. Amen. Kaya sabi ni Haring David na sa kanyang kaluluwa ay papurihan daw ang Diyos na buhay. Amen. Ano man daw ho yung nasa kanya, una sa atin, ang dapat ho ang napaparangalan ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen? Binigyan ka ng talento para maghayag ng salita ng Diyos. Ipagamit ho natin yon. Binigyan ka ng talento na mag-welding. Amen? Gamitin daw ho natin yung trabaho na yan para maparangalan ating Panginoon. Amen? Kung tayo nagsasaka, paano natin napaparangalan ang ating Panginoon? Sa pamagitan ng pagsasaka ho natin. Siyempre, nandun ho yung katapatan ho natin. Ano? Baka naman pag mahirap ang tubig, binuburikin yung mga pilapil. Sa tingin nyo, napaparangalan ng Panginoon. Pagka gano'n. Marahil ho, hindi ho ba? Kasi panglalamang ho yun sa kapwa. Amen. Kung malimbawa ikaw ay tindera, pasintabi sa mga sa mga vendor. Amen. Yung timbangan, tayo kailangan nasa tama. Tama ho ba? Huwag ilalagay sa kulang. Amen. Sa ganung paraan, kapag tama, di ba, yung ating mga timbangan, napaparangalan ho natin ang ating Panginoon. Sapagkat nagiging tapat ho tayo. Amen. Sa harapan ng tao at higit sa lahat, sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Ano pa ho ba? Ano pa ho ang talento na nasa inyo? Sabi nga, parangalan daw ho natin ang ating Panginoon sa mga talento na yan, ibinigay ho sa atin. Amen. Kaya sabi nga, walang dahilan ang tao para hindi mapapurihan at hindi ibalik ang parangal sa ating Diyos na buhay. Tama ho ba? Amen. Pagising pa lang ho natin sa umaga, kapag tayo nandun yung lakas, di ba? Nandun na yung parangal ho natin dapat sa ating Panginoon. Lord, salamat dahil nandun yung kalakasan na bigay mo sa akin. Nandun yung linaw ng mata. Nandun yung karunungan na bigay nyo sa akin. Kaya wala ho talagang may kakatwiran ng tao para hindi maibalik ang papuri at parangal sa ating Diyos. Amen. Kahit sa konting bagay lang ho. Diba, kayong pamilya ay kumakain kayo, tuyo lang yung ulam ninyo. Amen. Dapat ho ba tayong magpasalamat sa Panginoon? O, kahit na disabog lang ho yan. Ano ba yung disabog? Asin. Di ba? Di ba sumasabog Di ba? Dapat yung parangalan ng pasalamatan natin ng Panginoon. Dapat ho. Kasi sabi nga, makontento daw tayo kung ano man yung nasa atin sa kasalukuyan. Amen. Ibig sabihin, nandun yung kapayapaan kasi ang taong kontento sa buhay ay tunay nga po na nandun yung lagi pagkakawala sa ating Panginoon na ina-appreciate niya yung ano man yung mga bagay na binibigay sa kanya ng Panginoon ay nandun lagi yung pasasalamat. Amen. Hindi naman porket tayo na kontento kay ganun lang yung buhay ho natin. Hindi ho ba? Kundi sabi nga hanggat ano man yung estado ho natin sa kasalukuyan ay nandun lagi yung pagpaparangal ho natin pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Amen. Kaya wala ho tayong dahilan ho talaga para hindi ho tayo makapagbalik ng papuri sa ating Diyos na buhay. Tuloy ko, purihin mo sa tuwina ang banal na ngalan niya. Purihin sa tuwina. Ibig sabihin lagi, sa tuwina, di ba? Ang banal na ngalan niya. Tama ho ba? Hindi larawan. Tama ba? Kundi ang banal na ngalan niya. Amen. Sangayon ho ba kayo lahat? Na dapat sambahin lang ho natin ang ngalan ng ating pong Diyos na sumasalangit. Amen. Kasi po yung turo sa panalangin, yung turo niya, di ba? Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Tama ho ba? Baka meron ko kontra. Amen.
ang banal na ngalan mo. Dito sa 2, si Yahweh ay papurihan o aking kalwa. Inulit na naman ho ni Haring David. Di ho ba? Napapurihan daw ho ng kanyang kalwa si Yahweh. At huwag mong kaliligtaan, mabubuti niyang gawa. Huwag kaliligtaan, mabubuti niyang gawa. Meron ho bang ginawang mabuti ang Diyos sa atin? Amen. Amen. Meron, tiyak. Di ba? Una na dyan sa lahat, yung walang kapantay na kabutihan ng ating Diyos, yung ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Di ba? No, ako lang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Siya po ay namatay para sa ating mga kasalanan. Inubusin mo tayo. Imbis na tayo yung bayad, ang ating pong Panginoon ang siyang nagbayad ng lahat ho natin ng kasalanan. Naniniwala ho ba kayo? Amen. Kaya merong Jesucristo na namatay para sa ating lahat. Tayo po ay tinubos niya, binayaran na niya sa ating mga kasalanan at mga gagawin pang mga kasalanan. Lahat po yan ay bayad na. Kung siya po ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Pero maraming tao ay hindi ho alam yan. Akala nila simple lang yung kamatayan ni Jesucristo doon sa krus. Hindi ho pangkaraniwan ho yun. Lahat ho yan ay merong ibig sabihin ho yun. Ano pa ho yung sa pamagitan ng mga latay niya, sabi ho ng Biblia, di ba, lahat ho tayo ay nagsigaling na sa ating mga karamdaman. Sino rito may karamdaman? Amen. Meron ko yung karamdaman? Amen. Amen. Kung meron ko yung karamdaman, sabi ho ng Panginoon, lahat ho yan ay pinagaling na ng ating Panginoon. Basta't manampalataya lang ho tayo at tanggapin ho natin ang pangako ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Nasa kanyang mga latay, lahat ng karamdaman ay binigyan niya na ng kagalihan. Amen. At napakarami pa hong bagay na ginawa na sa atin ng Diyos para ibalik ho natin ang papuri sa Kanya. Lahat. Sabi nga po ng Panginoon, lahat o daw ng bagay ay nagkakalakip-lakip na gumagawa para sa ating kabubuti. Hindi kailanman gumawa ang Panginoon o nagpahintulot ng Panginoon para sa ating ikasasama. Lahat o yan ay para sa kabubuti ho natin. Eh paano brother, hindi ako umanay nung nakaraan? Nalugi ako sa Oppo. Amen. Hindi porkat nalugi ka ay pinabayaan ka ng Panginoon. Tandaan ho natin, merong plano ang Panginoon sa ating buhay. Kasi kumisan ho kasi, yung pananaw lang ho natin, ang tinitignan lang ho natin. Pero yung pananaw ng Diyos, sabi ho ng Biblia, yung pag-isip ho ng Diyos ay hindi ho natin pag-isip. Amen. Hindi ho natin kayang arukin ang karunungan ng Diyos. Hindi ho natin kayang sukatin. Kasi kuminsan ang paningin ho natin, kuminsan parang hindi tama yung nangyayari sa atin, parang pinababayaan tayo ng Panginoon. Alam mo kapatid, kapag tayo ay nagtitiwala at nananampalataya sa ating Panginoon, tiyak ho na merong gagawin ho na dakilang bagay ang Diyos po sa atin. Basta wag lang ho tayong bibitiw, magtiwala lang ho tayo sa Kanya at nandun ho, yun, tayo pong lahat ay tutumpak sa lahat ho nating mga gawain. Sapagkat yan po ang pangako ng Panginoon. Amen. Napakaraming pangako. Libo ang pangako. Libo ang pangako ng Diyos sa Biblia. Kaya sabi nga, kung paano, sabi nga ay binibigyan ho tayo ng pagkakataon ng Panginoon para, sabi nga, ang ating buhay ipagamit sa Kanya. Amen. At nandun po yung lagi ho natin dapat alalahan ng ating Panginoon. Ano man ho yan, ang ating mga ginagawa, planuhin sa buhay, una sa lahat, ay pagkatiwala ho natin sa ating Panginoon ang lahat ng yan. Amen. At tuloy ho natin, huwag ko kayo mag-alala at malapit na ho tayong matapos dito sa verse 2. Pumunta na tayo sa verse 3. Malapit na mamuha yung Oppo. Amen. Sabi mo rito sa verse 3, ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Can you say amen? Amen. Lahat daw ng ating mga kasalanan ay kanyang pinapatawad. Pero mga kasalanan ng Diyos na hindi niya kayang patawarin,
Kung tayo po ay tapat na mangungumpisal sa Kanya, wala ho. Gaano man kalaki ang kasalanan mo, pumatay ka man ng tao, ng bibe, gaano man kalaki, pag nanakaw ka man, di ba? Lahat ho yan. Kung tayo po ay magsisisi, magre-repent sa harapan ng Diyos, tiyak na tayo po ay patatawarin ng ating Panginoon. Kaya kung minsan yung mga ibang mga tao, sabi nga, kaya daw sila hindi nagsisimba. Ang biro nila, baka daw sila masunog. Pag pumasok po sila sa simbahan, hindi ho, magkakamali sila. Sapagkat sabi nga, yun po ay pagkakataon ng Panginoon na binibigay para ang tao po ay magsisi sa kanilang mga kasalanan o sa ating mga kasalanan. Amen? Kaya napakabuti ho ng Panginoon para hindi ho natin mapasalamatan ho siya. Amen? At sabi po rito, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Mag-hit ko kanina, yung ating sakit, anuman yung ating sakit, ginagamot niyang lahat. Kahit yung mga sakit na wala pang lunas at mga sakit na darating pa, lahat po yan ay kayang gamutin ng ating pong Panginoon. Sapagkat ang ating pong Diyos ay Diyos. Ano ho? Diyos na dakilang manggamot. Amen? Basta't manampalataya lang ho tayo sa Kanya, sa Kanyang mga salita. Walang mahirap, tandaan natin, walang mahirap, walang imposible sa ating pong Panginoon. Lahat ho yan, kahit cancer pa ho yan. Sabi ka ho ni Gary Valenciano, si Gary Valenciano ay 40 years na siyang diabetic. Pero hanggang ngayon, pero noon, nung una po siyang na-discover yung sakit na yon, sabi ng doktor ay, mga ilang taon lang dapat tatagal ng sakit na niya. Yun po yung sabi ng doktor sa kanya. Pero hanggang ngayon, 40 years, sabi ni Gary Valenciano, hanggang ngayon, buhay at malakas. Di ba? Napakalakas pa ho niya na energetic pa ho siya. Amen. Parang hindi siya tumatanda. Kasi kahit pasayawin mo siya yung dati niya sayo talaga, eh, parang, di ba, inuryente ho siyang, di ba, napakagaling ho sumayaw. Amen. Kaya nandun po, pinatunayan ng Diyos kay Gary Valenciano na buhay ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Amen. Wala akong mahirap, walang imposible sa Panginoon. Kahit yung mga imposible sa tao, cancer man yan, sabi ko nga, kapag tayo nagtiwala sa ating Panginoon, tiyak, natatanggapin ho natin ng kagalingan. May kwento ho sa Biblia, di ba? Isang babae na 12 years hong riniregla. Imagine, 12 years na nireregla ang babae. Normal ho ba yun sa mga babae? Hindi ho. Buti na lang ho, hindi ho siya naubusan ng dugo. Di ba? 12 years. Sabi ho Biblia, naubos daw ho yung kanyang kayamanan sa kakapagamot. Di ba? Pero hindi siya nabigyan ng lunas. Pero nung sumampalataya siya sa ating Panginoon, ora mismo, siya po ay pinagaling ng ating Panginoon. Tumigil ho ang kanyang pagdurugo. Ganun din yung bulag sa Biblia na binabanggit. Sabi niya, mahipo ko lang yung kanyang laylayan, gagaling na ako. Amen. Ganun yung pananampalataya ng bulag na yon. Mahipo lang daw niya yung laylayan na damit ng ating Panginoon sa kanyang pagdaan. Sa kanyang pananampalataya, gagaling daw siya. Nung mahipo niya, tinanggap niya ang kagalingan. Kasi yun yung pananampalataya niya. Amen. Kaya sabi ho ng Panginoon, mangyari ayon sa pananampalataya. No. Amen. Mahirap ang gumaling kapag hindi ka naniniwala. Mahirap ang tumanggap ng mga gusto hinumpo natin kapag tayo po ay nag-aalinlangan. Hindi ho tayo tatanggap ng ganun mula sa ating Panginoon. Kapag ho tayo humihingi, kapag ho tayo nananampalataya, dapat ho 100% sa Diyos na buhay lang ho tayo magtitiwala. Amen. Amen. At ho tayo pag-aalinlangan. Tapos na tayo sa verse 3. Lipat tayo verse 4. Amen. Malapit na ho tayo. Sa bingit ng kamatayan, ako ay nililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag.
Ulitin ko, sa bingit ng kamatayan, ako ay nililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Sino rito yung nabingit na sa kamatayan? Meron mo ba? Oo nga, si tatay ano. Nakapirma. Isang bulati na lang daw, yung hindi na pumipirma. Sa bingit ng kamatayan, ako ay niligtas. Amen. Gaano kadakila ang pag-ibig ho ng Diyos. Nasa bingit ho ng kamatayan, tayo po ay inililigtas niya at pinagpapala tayo sa pag-ibig niya at habag. Amen, grabe pagpapala. Pinagpapala tayo sa kanyang pag-ibig at habag. Gaano kadakila ho yun? Pinagpapala ho tayo. Kasi kung hindi dakila ang pag-ibig ng Diyos, ay matagal na ho tayong nilipol ng ating Diyos sa katigasan ho ng ulo ng tao. Sa paulit-ulit na kasalanan ng tao, matagal na ho tayong nilipol ng Diyos. Ngunit sa dakilang pag-ibig ng Diyos, hanggang ngayon, salamat sa Diyos, binibigyan ho tayo ng pagkakataon para manumbalik, magbalik loob sa Kanya. Amen. Kaya mapalad ho tayo. Amen. Nandoon yung bukas na pintuan ng Diyos na binibigay sa atin upang bigyan ho tayo ng pagkakataon, magbalik loob sa Kanya at ipagamit ang buhay na ito para parangalan ho ang ating pong Panginoon. Di ba? Napakadakila ho ang pag-ibig ng Diyos sa ating pong buhay, mga kapatid. Kaya wag ho natin kaliligtaan na sa ating pong mga buhay, wag ho natin kaliligtaan na parangalan, pasalamatan ng ating pong Panginoon, papurihan ng ating pong Panginoon sa araw-araw. Amen. Di baling makalimutan ninyo na si Brother Arnold. Wag lang ho ninyong kakalimutan ang ating pong Panginoon. Amen. Alam ko kapag hindi natin kinakalimutan ang ating pong Panginoon, ay hindi rin ninyo kami makakalimutan. Lalo na yung bibingka. Amen. Ganun ho, baga sa ating mga buhay bilang mga katatayan, gaano man tayo kabisi sa buhay, amen, huwag ho natin kalilimutan na papurihan ho natin ang at parangalan ng ating pong Diyos na buhay. Ano man yung ating mga tinatangkilik, pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, yaman yan, karunungan man yan, parangalan daw ho natin siya sa pamagitan ng mga bagay niyan. Amen. Lagi ho natin tandaan na tayo po ay makatiwala lang ang ating Panginoon. Maging yung ating mga anak, asawa, lahat po yan, maging katiwala lang ho tayo ng ating Panginoon. Kaya yung ating pong buhay bilang pagkatawag sa atin ng Panginoon, bilang mga katatayan, gamitin ho natin ito sa mabuti. Maging mabuti ho tayong ama, maging mabuti ho tayong mga asawa sa ating asawa, maging tapat ho tayo. Amen. Amen, mga katatayan, tapat ho tayo sa ating mga asawa. Amen. Baka meron pa sumasideline dyan. Magbalik loob tayo, magsisi hanggat may pagkakataon. Amen. At sabi nga, sa ganoong paraan, hindi ho natin napaparangalan natin po Panginoon. Kapag tayo po ay nagiging tapat sa ating mga asawa, yan ho ay pinagkatiwala sa ating po Panginoon, tiyak ng papuri at parangal ay binabalik ho natin sa Kanya. Amen. Amen. Meron mo ba tayong tinanggap sa gabing ito na pagpapala mula sa ating Panginoon? Amen. Kung meron mo tayong tinanggap, isa pong malakas sa palakpak sa ating Panginoon at sa Diyos po ang lahat ng papurihan. Magandang gabi po sa ating lahat. Amen. Nabusog po kayo. Amen. Ano po kayo, makakulang pa. Tatayo natin ulit. Tuloy po, salamat po sa Panginoon. Ang paganda po ng ating pong topic po, pinag-aralan sa gabing ito. Patungkol po sa papuri, pasalamat, parangal po sa ating pong Panginoon. And dapat po sa buhay po natin ay lagi pong napaparangalan ng Diyos. Amen? Para po tutupong tayo matawag na mga born again Christian talaga. Amen? Pagiging isang ilaw, kasi po natin ay patuloy po nating pagliwanagin sa mga tao na wala pang tunay na pagkakilala sa ating Panginoon. Alam niyo ba, pag nakita po tayo ng mga tao, si Brother Marlon ngayon ay hindi na po nandadaya dahil po siya po ay kumilala sa Panginoon. Alam niyo po ba, napaparangalan po ang Diyos sa buhay po natin. Amen?
Yun po yung nakikita. Yung dati po nating buhay, hindi na po nakikita. Nakikita na po sa buhay po natin yung bagong buhay kay Kristo. Napaparangalan po doon ang ating pong Panginoon. Amen. Kaya po salamat po sa Panginoon. Sa gabi pong ito ay tayo po lahat ay tumayo na para po magpasalamat sa ating Panginoon. Bago po tayo pangunahan paring Mario sa ating pong pakuling panalangin, tayo muna ay magpasalamat ng papuring awit sa ating pong Panginoon. Yan, muli ho natin awitan ng ating Panginoon ng isang pasalamat na awit. Salamat Diyos, salamat Diyos, Sa pag-ibig mo, salamat Diyos, sa tagumpay mo. Kaligtasan ay natamo, purihin ang pangalan mo. Salamat sa iyo, Jesus. Sa kilala ng Diyos, maraming salamat, Panginoon. Kanina kaisan at katagumpayan, Panginoon, ng gawain. Hindi nga po, Panginoon, nawa ito ay aming naparangalan sa oras na ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo po na ginamit. Dati po, Panginoon, na patuloy na ginagamit mo sa iyong ministeryo, Panginoon, na ito kalimuting at dalangin, Panginoon, sa pangalan po ng aming Panginoon Yesus. Patuloy mo po sa samahan, ingatan, ilayo sa anumang kasakit o pahamakan, Panginoon. Patuloy na ibigay po sa Kanya ang lahat ng mga mabubutong bagay, Panginoon, kasama ng Kanyang mga mahal sa buhay, Panginoon. At patuloy nga po, Panginoon, tulungan niyo siya, Panginoon, lagi sa Kanyang biyahe, Panginoon. Sa man po, Panginoon, ang ginagawa niyo sa buong maghapon, samahan niyo po siya, Panginoon, at ingatan, Panginoon. Sabihin ka aming Ama sa Kanya pong buhay, Panginoon. Lord, maraming salamat din po, Panginoon, sa buhay ng bawat siya. Dahil tigil, Panginoon, sa aming first timer na nakasama, Panginoon, si Brother Nick, Panginoon, na patuloy na ikaw po, Panginoon, at siyang patuloy na magbigay ng pagpapala sa Kanya, Panginoon. At alam po na, Panginoon, hindi lamang po ito una, Panginoon, kundi ito yung umpisa, Panginoon, na kumilala na ikaw po, Panginoon, ang siyang patuloy na kilalanin niya, Panginoon. At patuloy na makasama po namin siya sa mga susunod pang mga araw, Panginoon, sa aming gawain. Kaya Lord, maraming po salamat. Purihin mo po siya, Panginoon. At patuloy nga po, Panginoon, punuin mo siya ng masaganang pagpapala at patuloy ingatan mo rin siya ng mga po, Panginoon, ng kanyang ginagawa, ano mo po, Panginoon, ng kanyang trabaho sa pagtuturo, sa lahat ng lakad niya, Panginoon, at samahan niyo po siya at ilayo rin sa mga sakit o ano mo po, kabahamakan, Panginoon. Lord, maraming salamat din po, Panginoon, at patuloy na sa buhay po ng bawat isa po sa amin, Panginoon, na patuloy na naglalaan ng oras, Panginoon, upang tumugon at umalo sa iyong mga gawain, Panginoon. At kung paano mo po kami, Panginoon, iningatan na sa pagdako po namin dito, Panginoon, sa bahay po ng Paring Arnold, Panginoon, upang isagawa ang cell group meeting po namin, Panginoon, ay patuloy nga po, Panginoon, na yung pong hiling at dalangin sa iyong pangalan, Panginoon, na sa aming pong pag-uwi, na ingatan mo rin po kami at ilayo sa anong mga kapahamakan, Panginoon. At patuloy na ibangon mo po kami muli sa aming pong pagtulog sa araw ng bukas, Panginoon. Patuloy na nandun po, Panginoon, ng masaya at maliwalas na kaisipan, Panginoon, at patuloy na kalakasan ang pagtulog mo sa buhay ng bawat isa po sa aming, Panginoon. Maraming bagay sa buhay po nila Paring Arnold, si Caramelia, Panginoon, kung paano po nila kami tinatanggap, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, hindi lamang po kami ang kanilang tinanggap. Pagkos ang puso lang, ikaw po, Panginoon, na siyang tinatanggap sa aming po mga buhay, Panginoon. Maraming po salamat, Panginoon, na kung paano sila tumanggap ng kanilang panauhin o bisita, Panginoon, ay ganun din po, Panginoon, na kung paano maghanda o lahat ng kanilang mga sakripisyo, Panginoon, ay ibalik mo sa kanila ng siksik, iglig, umaapaw, Panginoon, ang mga pagpapala, Panginoon. Purihin ka aming Ama sa kanila pong buhay. At maraming salamat po, Panginoon, at patuloy na ikaw lamang aming tatas, pararangalan, pasasalamatan, sasambahin sa aming pong mga buhay. In Jesus' name. Amen. Yes.
Yes po. Kasi alisin na yun. Busog na po, busog na. Iba yung mga Kristiyano, ano? Pagkadating, kamay, pagka-uwi, kamay ulit. Ay, God bless na. God bless. Kakabunga na tayo. Hindi malakas ang ulan. Oh, kaway. Yes. Ubot na lang Brother Marlon, ano, anyarana. Oche o kapote na mo. Hindi niya ka, hindi ako po na. Kapote na mo.